Tensyonado ang mga na-record na video at audio na paghatid ng supply sa Ayungin Shoal. Kabilang ang 3 beses na radio challenge ng China. Mapapanood din ang pagbuntot ng malalaki nilang barko sa supply ship ng Pilipinas at paghinto pa mismo sa harapan ng isang barko ng Coast Guard. May video rin ng pagbukas sa water cannon ng China na bagamat walang tinira ay paninindak daw ayon sa AFP chief. At yan po ang sanib-puwersang tinutukan ni June Veneracion at Chino Gaston. Bago makarating sa Ayungin Shoal para maghatid ng supply sa mga tropa sa nakasadsad na BRP Sierra Madre, 3 beses daw nag-radio challenge ang China sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Maririnig yan sa videong ito mula sa BRP Cabra, nakuha ng Agence France-Presse. China has indisputable sovereignty over the Nanshan Islands, including Ren'ai Reef and its adjacent waters since ancient times. Ganito rin ang nakuhang babala ng BRP Sandingan. Sinagot yan ng Philippine Coast Guard sa videong ito nakuha ng PTV. China Coast Guard Vessel 3302. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Sindangan MRRV 4407. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our planned route. Nangyari yan sa bandang Sabina Shoal na nasa 248 kilometers mula sa Palawan at bago makarating sa Ayungin Shoal na nasa 315 kilometers mula sa Palawan, mga lugar na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. In the spirit of humanism, we only permit your ship carrying food and other necessary living materials and rotating personnel without construction materials to the illegally grounded vessel. Over. Matatandang umaalma ang China sa pagdadala ng construction materials para sa pagkukumpuni ng BRP Sierra Madre, ang nakasadsad na barko sa Ayungin Shoal na nagsisilbing outpost doon ng Pilipinas. Pero giit ng ating Coast Guard, you are within Philippine Exclusive Economic Zone. Your action will affect Philippine-China relations and will be reported to concerned authorities. Over. Pero maliban sa mismong mga bangkang may dala ng supply, walang ibang gustong padaanin ng China sa baybanta. Government vessels are not allowed to enter. To avoid miscalculations, leave and keep far off. Otherwise, you bear full responsibility for all the consequences. Sabi ng PCG, para wag magkabanggaan, you are requested to stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Kaya mistulang nakipagpatintero na naman ang mga barko ng PCG at mga ini-escortan nilang supply ships sa mga barko ng China Coast Guard. Sa kuhang ito ng Agence France-Presse, makikita ang pagbuntot ng malaking barko ng China Coast Guard sa maliit na supply ship. Sa ilang pagkakataon, makikita ring tumatawid ang mga barko ng China sa daanan ng barko ng Philippine Coast Guard. At sa isang punto, huminto pa mismo sa harapan ng PCG ship. Sabi ni Coast Guard Commodore J. Tariela, kapuna-punang mas maliliit ng barko ang humarang sa resupply mission ngayon. The David and Goliath optics. Every time we capture that photo, they are being widely condemned in different parts of the globe. So they now modified their style. They deployed smaller vessels. Habang nangyayari ang lahat na ito, kapuna-puna naman na umaaligid ang eroplanong ito na may nakalagay na Navy. Ayon sa AFP-TV, isa itong P-8 Poseidon plane ng US Navy. Kalauna nakalusot na ang 2 resupply ships ng Pilipinas, kaya tagumpay na nahatiran ng supply at nakapagpalit ng mga nakadestinong sundalo sa BRP Sierra Madre. Kinontra ng PCG ang paglalarawan ng China na pinayagan lang nila ang resupply mission sa ngalan ng humanitarianism dahil hindi naman daw ito building materials. The videos and the photos are telling that there's no humanitarian consideration or humanist consideration that they have extended. They are willing to block the resupply boats of the Philippine government. Ipinauubaya naman ng PCG sa AFP ang investigasyon kung paano nalalaman ng China kung ano ang laman ng mga resupply ships na nasa operational control ng AFP Western Command. Sir, nag-activate na ng water cannon si Mike 305, sir. Nag-activate na ng water cannon. Sa video naman na ito na mula kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., makikita na pinagana ng isang China Coast Guard ship ang mga water cannon nito. Hindi man ito ibinuga sa mga barko ng Pilipinas. Sabi ni Bronner, matuturing na paninindak ito. We can say that they were flexing their muscles, no?
Parang pinapakita nila na nandito kami at ready kaming gamitin itong mga water cannons. Pinabulaan na naman ni Bronner na nagtagumpay ang misyon dahil may naging usapan sa China. We don't need to make arrangements or even ask permission from them because unang-una, yung barko na yan is a commissioned ship of the Philippine Navy. Ang mga civilian ship na Onaiza May 1 and 2 ang may karga ng supply sa dinala sa BRP Sierra Madre. Sila rin ang nakaranas ng pang-water cannon noong August 5. Sabi ni Bronner, pwede naman daw nilang gamitin ang mga barko ng Philippine Navy sa ganitong misyon. Pero sa ngayon, hindi muna natin ginagawa para lang hindi tumaas yung tension dun sa South China Sea. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion. Chino Gaston nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.